Maraming tinik ang isdang bato, kaya naman kailangan mag-ingat sa paghahanda rito. Kasama natin ngayon si Ate. Lucy. Yan, para pakitaan tayo ano ang isa sa mga pwedeng dishes sa isdang bato. So Ate Lucy, anong lulutuin nating ulam ngayon para dito? Ayan, magpapaksiw tayo. Sisimulan natin sa paglalagay nito dito sa ating kawali. So, isa-isa na. Naka-on Hindi na pa ba po natin i-on since ilalagay po muna lahat ng ingredients po. Bakit? Anong rason? Kasi po, pag in-on natin, matatapa agata siya. Kasi maliit siya. Mainit ang kawali pag nilalagay. Sunod na ilalagay ang sibuyas, bawang, luya, siling berde, paminta, asin at pampalasa. Ang last natin nilalagay ay Ito na. suka. Suka. Bakit Kasi, last ng suka? Bago po natin nilagay, mag-ano po muna yung mga ingredients para matipon po lahat since ang isda nga po ay kailangang maluto. Dahil sa suka, naluluto rin agad Opo, siya. No? nalabas po yung kanyang lasa. So, ayan po. Pero, na po diba, tayo ng... ng apoy. Ayan. Pero bawal haluin, tama? Tapos konting tubig para medyo siya. Hindi po siya mabilis matuyo. So, antayin po natin ng 15 minutes bago po maluto. Ang bango niya. Amoy paksiw. I think this is it. Okay na Tama po yun. ba, Ate Lucy? Yes po. Okay na siya. Ooh, okay na to. Ready to serve na kami. Narito na ang paksiw na isdang bato. Tikman na natin. Hala, excited na ako. Asim-asim. Oh my gosh, ano kaya ang lasa niya? Kasi first time ko talaga makatikim ng isdang bato. I think pwedeng kainin yung tinik. Hindi pwede. Parang wala. Joke. Tatanggalin ang tinik. Wait lang, medyo matinik lang siya. Sarap. Ang sarap. Sobrang sakto yung asim niya. Ang galing ni Ate Lucy. Hindi siya malansa at all, as in. Sobrang subtle, as in sobrang linis. Sobrang walang lansa at all. Parang subtle bangus. Medyo marami lang tinik, kaya medyo challenging siya. Favorite ko yung paksiw eh, lalo na pag may kasamang lumpiang Shanghai. Yes, pairing.